Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. So ito na po, naglabas na po ng subpoena si dating Senador Antonio Trillanes. So nag-issue na po yung prosecutor office ng subpoena para po kay Banatbay at kay Attorney Harry Roque. So ito, pineplex po ito ng mga supporter ni dating Senador Sonny Trillanes. So, feeling po nila parang guilty verdict na to or parang mayroon ng probable cause. So, parang sa kanila panalo na o nahatulan na ng guilty itong si Banatbay at si Attorney Harry Roque. So, ito sa nilabas na balita po dito sa TV5, parang pinagmamalaki ni Senator Trillanes na yun nga, naglabas ng subpoena ang prosecutor's office. So, ito po ang sabi sa balita na galing po sa News 5. Nung Sabado, June 1, nilabas ang subpoena para sa kasong cyber libel na sinampa laban kila yun nga, Attorney Harry Roque at kay Banatbay. So, ito yung kasong cyber libel na sinasabi dito na yung sinampang kaso raw ni Trillanes ay dahil sa pagpaparatang daw sa kanya na siya raw ang dahilan kung bakit daw nawala yung Scarborough Shoal sa Pilipinas noong 2012 pa. So, nung interview niya, ang sabi, kaya siya nagsampa ng reklamo dahil sa pinalalabas daw na siya raw yung nagbenta ng Scarborough Shoal. Pero dito, iba na naman yung naging statement dito. Dito parang dito ang sinasabi naman na yung pagkawala raw ng Scarborough Shoal, so parang sa kanya ay sinisisi yung pagkawala doon ng Scarborough Shoal. So maraming nagsasabi na mahina daw yung ikinaso ni Trillanes kay Banatbay at kay Attorney Harry Roque kasi meron namang talaga nagpapatunay na kasama itong si Trillanes sa mga nag-negotiate o siya dun sa China. So, 'di ba, umamin naman siya na siya yung backdoor negotiator, back channeling negotiator sa China. So, nung after niya backdoor channeling negotiator, doon po nawala yung mga isla. Natayuan na ng China. So, hindi natin makontrol yung area na yun kahit napasok yun sa exclusive economic zone natin, sa ACC. So, doon yung nag-ugat. So, 'di ba, kung nakipag-negotiate sila, sinasabi nila na paano nawala kung nakapag-negotiate kayo doon. So, dapat, 'di ba, since nakipag-negotiate kayo doon, dapat hindi nawala sa atin yung mga isla doon na kiniklaim din natin, na kiniklaim din naman ng China. So, yun yung naging parang naging dahilan ni Trillanes para magsampa ng reklamong cyber libel. Pero yun nga, gaya na sinabi ko kanina, medyo nahihinaan po yung iba tungkol sa kaso na yun kasi nangyari yan na public official pa siya dyan. So, senador pa siya dyan, aminado naman siya na siya yung backdoor negotiator dyan. So, sinasabi nila na may punto yung sinasabing kaya nawala dahil nga napabayaan or hindi kinaya. So yung iba nagkakaroon ng mga ng ibang tawag dito spekulasyon. Yun nga na dahil kay Senador Trillanes nawala yung isla natin na yan. Tapos ngayon pag-uusapan naman natin yung subpoena. So siyempre yung nga gaya sinabi ko kanina, feeling kasi nila yung inisyong subpoena kay Banatbay at kay Harry Roque parang guilty verdict na or meron na kagad probable cause. Ngayon, tanungin muna natin kung ano ba ibig sabihin o alamin natin kung ano ibig sabihin ng subpoena. So, rerekta na tayo dito sa isang fiscal. So, kay Fiscal EJ na po tayo rerekta. So, shout out po Fiscal EJ. Hihiram lang po ako ng video po ninyo. So, panoorin po natin itong kung ano ba ibig sabihin ng subpoena at ano ba dapat gawin dito nila Banatbay at ni Attorney Harry Roque. Pero for sure, alam naman nila yung gagawin na dyan. Siyempre,
si Attorney Harry Roque, abogado. So for sure, alam na alam niya na yung gagawin diyan. So sabi nga niya doon sa interview niya, 'di ba, kay Trillanes, bring it on. So confident si Attorney Harry Roque na mababasura lang yung isinampang kasong cyber libel. Ngayon si Banat Bay mukhang alam naman natin matalino naman si Banat Bay. Abogado po yung tatay niya. So alam din niya kung ano yung gagawin niya. So alam niya rin ano ibig sabihin ng subpoena na yan. So sigurado naman tayo na kumbaga hindi manginginig yung katawan nila diyan sa takot. Yan kasi yung pinalalabas nila ngayon na kabahan na raw sila Banat Bay kasi andyan na yung subpoena. So yung iba mga walang alam masyado diyan sa batas, ang pagkakaintindi nila sa subpoena parang arrest warrant na. So parang pinalalabas nila or feeling nila guilty na kagad si Banat Bay at si Harry Roque. So yun nga, may mga ganung napapanood tayo na sinasabi kahumanda na raw si Banat Bay at si Attorney Harry Roque, kabahan na raw kayo kasi andyan na yung subpoena. So alamin muna natin ano ba ibig sabihin ng subpoena. So diretso tayo kay Fiscal EJ. By the way pala, pa-shoutout nga pala kay Ma'am Mesyang TV at kay Densible TV. So shoutout po sa inyo. Pa-support naman po sa kanila. So ganoon din po, pa-shoutout din po sa buong Ampalayagang at sa mga kabatas na rin na nasa Getly. So stay put lang kayo dyan. So nude lang tayo. So wala muna tayong kumbaga parang dyan lang muna sa Getly. So nude lang po kayo. So tuloy natin to. Good evening, Attorney Freddy Villamor. Sabi ni Melo, Attorney Executor. Magandang gabi, Fiscal EJ. Ano ang gagawin pag nakatanggap ka ng subpoena? Subpoena, I assume, Attorney Villamor, your question is... So yan, ito daw ba yung dapat gawin kapag naka-receive po ng subpoena? So gaya na sinabi ko sa inyo kanina, pretty sure naman, alam naman nila Attorney Harry Roque at ni Banat Bay kung ano gagawin nila kasi may mga naman sila, may mga sabihin natin may background sila. Si Banat Bay, yung tatay nga niya, abogado, abogado naman si Harry Roque. So alam na nila kung anong gagawin niya sa subpoena, pero tayo mga hindi masyado nakakaalam kung ano ibig sabihin ng subpoena. So pakinggan natin si Fiscal EJ. Pag nakatanggap ng subpoena from the fiscal. So, pag nakatanggap ka ng subpoena from the fiscal, dalawang klase po yun. Subpoena to testify in the clarificatory hearing or subpoena to answer the criminal complaint filed against you. So, pag ang subpoena natanggap mo is subpoena requiring you to submit your counter affidavit, then you must really submit your counter affidavit within 10 days from receipt of the subpoena. So, yung counter affidavit po, sa kaalaman ng lahat, yan po ang sagot nyo sa reklamo na inisampa laban sa inyo. So kung libel yung kaso, then you must submit a counter affidavit. And then meron pong time limit ng pag-submit ng counter affidavit. You must submit your counter affidavit within 10 days from your receipt. So yun. So base dito kay Fiscal EJ, malinaw po, yung subpoena is parang pinasasagot lang po yung mga inirereklamo tungkol dun sa ikinaso sa kanila. So, hindi po siya warrant. So, parang nino-notify ka lang, binigyan ka lang ng notice na ikaw inirereklamo. So, bibigyan ka raw ng 10 araw para sumagot. So, yung sagot na yun, yung tinatawag na counter affidavit. So, parang magbibigay ka ng kontra sa laysay dun sa nagrereklamo. Kung ang reklamo nung tulad yan ni Trillanes, nagrereklamo siya tungkol kay Banat Bay at kay Attorney Harry Roque tungkol sa sa pagkawala nga daw ng yung inaakusahan niya, yung pag-aakusa daw ni Banat Bay at ni Attorney Harry Roque kay Trillanes na siya raw yung nagbenta. Yun yung unang niya statement, siya raw yung nagbenta ng Scarborough Shoal. Ngayon sinasabi dahil daw sa kanya, kaya daw nawala sa atin yung Scarborough Shoal. So kukontrahin lang naman ni Attorney Harry Roque at ni Banat Bay yung kung ano man yung reklamo ni Trillanes doon sa affidavit niya. So kontra affidavit, so kontra
salaysay yung gagawin niyan. So, normally, ano naman, feeling ko lang naman, hindi naman tayo masyadong magmamagaling. So, based lang naman sa pagkakaintindi natin. So, parang, ang burden of proof kasi, na kay Trillanes. So, sabi niya kasi, pinapakalat daw nila Banat Bay tsaka ni Harry Roque na siya nga daw yung dahilan kung bakit nawala yung Scarborough Shoal sa Pilipinas. So, siyempre, kailangan may nakakakibat dyan na mga video na sinasabi ni Banat Bay tsaka ni Harry Roque nga na naibenta. Kasi yung unang statement ni Trillanes. So, kaya nga sabi ni Banat Bay dun sa video niya na hindi pa niya natatanggap yung complaint affidavit, so kaya hindi pa siya pwedeng magsalita tungkol doon. At the same time, si Attorney Harry Roque nagbigay din naman siya ng statement na kumbaga nagbigay na siya ng facts na sinasabi nga niya na panahon naman talaga niya ng Aquino administration, so kasama siya doon kasi nga siya yung naging backdoor negotiator. So yun yung kumbaga yun yung pinaka-ebidensya ni Harry Roque na may 'di ba, may kumbaga hindi naman katotohanan, kumbaga merong pagbabasihan na kaya nawala dahil nga napabayaan, parang ganun. So kaya nga sabi ni Harry Roque, bring it on, sabi niya kay Trillanes. So yun daw pala yung unang dapat gawin kapag nakatanggap daw ng subpoena. So yun yung gagawin nga nila Banat Bay tsaka ni Harry Roque. So kailangan nilang basahin, gumawa ng counter affidavit tungkol dun sa ginawang reklamo ni Trillanes. So parang nino-notify pa lang sila na merong sinampang kaso sa kanila etong si Trillanes. So hindi po siya warrant, notification lang po, nino-notify pa lang po yung mga inireklamo, yung responde. Basta yung inireklamo. So sinabahan ba yung nirereklamo, ang nagreklamo si Trillanes. So notification pa lang po at kailangan nilang sumagot within 10 days kalakip nung kanilang counter affidavit of the said subpoena. After 10 days po, pag hindi kayo nag-submit ng counter or hindi kayo nag-file ng motion for extension to submit a counter affidavit, then the investigating prosecutor can proceed to resolve the complaint, even without the evidence submitted by the respondent. And ang standard of evidence required lang po dun sa fiscal's office is the standard of probable cause. So hindi yung yung fiscal ang magde-determine kung may probable cause. So depende pa yun sa counter affidavit at dun sa affidavit na ipinasa. So na-receive na ng prosecutor yung affidavit ni Trillanes tungkol sa kanyang reklamong cyber libel. So aantayin ng fiscal yung counter affidavit ni Banat Bay at ni Harry Roque. So doon pa pag-aaralan ng prosecutor kung iakit niya ba sa husgado para parang kung merong probable cause, kung may nakikitang katotohanan yung reklamo ni Trillanes, iakit na ng prosecutor yung reklamo sa West, sa judge, sa korte mismo, at yun na magbibigay ng warrant of arrest. So doon pala magsisimula yung warrant of arrest para sagutin na nila yung demanda. So doon pala magsisimula yung bilang na sabihin natin na dapat kabahan na sila Banat Bay dahil nagkaroon ng probable cause. So sa palingin ng prosecutor nabigyan ng probable cause, so doon pa lang pwedeng sabihin ng dapat ng kabahan. Pero yun nga, dahil nga hindi naman probable cause yung hinahanap pa, pinasasagot pa lang naman sila Banat Bay, so hindi pa sila kailangang kabahan dyan. So baka natatawa pa nga si Banat Bay at si Harry Roque dahil ganun yung pinalalabas ngayon ng mga supporter ni Trillanes na parang yung guilty verdict na kagad. So parang arrest warrant na kagad yung inilabas. So sigurado naman tayo pinagtatawanan ngayon nila Banat Bay yung mga supporter at si Trillanes, sigurado pinagtatawanan nila yan. Proof beyond reasonable doubt. So meron bang probability na itong taong inihabla may ginawang krimen tapos dapat ba siyang ihabla sa korte
para sagutin niya yung akusasyon laban sa kanya. Yan lang po yung essence ng probable cause. So if the fiscal finds probable cause to charge the respondent of libel, then accordingly the fiscal will file the information in court. And then pag dumating na po sa court yung information for libel, the RTC, no? Kasi RTC yung jurisdiction ng libel, the RTC, but now RTC acting as the cybercrime court. The cybercrime court will then assess whether there is probable cause for the issuance of a warrant of arrest, but 99.99% po of the time mag-i-issue talaga ng warrant of arrest yung RTC pag na-file na yung information sa court. So yun. So kailangan lang kumuha ng mga abogado sila Banat Bay at si Attorney Harry Roque. Ngayon, yung abogado na yun yung gagawa ng complaint ng counter affidavit. So siyempre kung si Banat Bay, hindi naman sigurado yan, sigurado tayo, hindi naman kukuha ng abogado yan na abogadong vlogger. Siyempre kukuha na yan ng matibay-tibay na abogado. Siyempre baka nga yung tatay niya pa yung kunin niyang abogado diyan, since kahit na siguro retired na yon, baka bumalik sa active na niya para siyempre pagtanggol, or baka mag-recommend yon ng siyempre ng siguradong magaling na abogado. So hindi magre-recommenda yung tatay niya ng abogadong vlogger. Mas lalo naman si Attorney Harry Roque. Maraming kilalang magagaling na abogado yan. Baka nga siya pa yung mag-represent ng sarili niya. At sigurado hindi siya kukuha ng abogadong vlogger. Kasi kung yan ang kukunin nila Banat Bay, si Banat Bay sigurado naman hindi kukuha dahil may kilalang abogadong vlogger yan. So hindi niya kukunin yon dahil kung gagawin niya yon, baka shoot sa banga siya na mabibigyan ng probable cause. Baka makita pa lang yung pangalan ng abogadong vlogger ng piskal, sabi na ito yung gumawa ng counter affidavit ni Byron Cristobal, ni Banat Bay, itong abogadong vlogger na to. Baka di na basahin yon, bigyan kagad ng probable cause, iakit kagad sa husgado kagad para ma-issue kagad ng ng arrest warrant. Ngayon, baka naman si Trillanes yung kumuha ng abogadong vlogger, pero siguro naman hindi. Kasi kung ganoon ang gagawin ni Trillanes, kukuha siya ng abogadong vlogger, malamang shoot sa banga, madidismiss yung isinampang kaso. At sigurado pag yun ang nangyari, mas lalo siyang pagtatawanan nila Banat Bay ng mga vloggers na kinukontent siya. Kasi di ba parang sigurado siya na lulusot yung kanyang ikinasong cyber libel. Maraming nga nagsasabi na yan daw yung discarding sundalo. Yan daw yung matapang na sundalo na lumalaban daw ng kumbaga parang maraming taktika. Pero nakakalimutan nila na si dating Senator Trillanes nag-walk out po yan sa Senate hearing na hindi niya kinaya yung mga tanungan, yung mga binitawang mga akusasyon sa kanya ni Enrile. So nag-back out, nag-walk out po siya. So yun pala yung matapang na sundalong sinasabi nila na may ibang diskarte. Siguro diskarte niya yun para umiwas lang, pero siyempre sa pananaw ng ibang tao na hindi ganoon ang sundalo umaatras. So siguro siya lang yung sundalong umaatras dahil nag-walk out si dating Senador Trillanes. Ngayon, balik tayo dun sa complaint affidavit niya. Kung ang gumawa ng complaint affidavit ni Trillanes abogadong vlogger, malamang shoot sa bangato at lalo siyang pagtatawanan. Di ba? Kasi tandaan nyo, magkaibigan sa mga di nakakalam, magkaibigan po si Mocha tsaka si Banat Bay. So dati sinampahan ng kaso yan ni Trillanes, si Mocha, pero na-dismiss. So binanatan siya ng binanatan doon ni Banat Bay. So ngayon, kailangan yung isinampang kaso ni Trillanes samahan niya ng dasal na wag ma-dismiss. Kasi kung sa prosecutor level pa lang, madidismiss na yan. Kumbaga, hinahanapan pa lang ng probable cause, nasa preliminary investigation pa lang, i-dismiss na kagad ng fiscal, lalabas kahiya-hiya rito si Trillanes. Kaya nga yung yung pressure na kay Trillanes. Kasi kailangan niya mabigyan ng ng bigat yung kanyang reklamo.
kailangan sumampa man lang to, mabigyan man lang ng probable cause ng ng piskal. Pero sigurado tayo kapag ganoon na mangyari, halimbawa bumaliktad na nabigyan ng ng probable cause, syempre magpapasalamat yan. Sabihin niya, naniniwala siya sa justice system ng Pilipinas na umiiral pa. Pero asahan nyo kapag bumaliktad yan at hindi nabigyan ng probable cause, sasabihin yan, hinilot yan ng mga Duterte. Siyempre, binabanatan niya yung Duterte. So, mga DDS, mga diehard supporter ni Pangulong Duterte, si Banat Bay, tsaka si Roque, malamang yun ang gagamitin na naman yung statement na hinilot yan. Baka hinilot yan ng mga Duterte kaya hindi nabigyan ng probable cause. Yung isa naman yung cyber libel. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging sagot ni Banat Bay at ni Attorney Harry Roque dito sa subpoena ng inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes. So, maraming salamat po sa panonood. Take care and God bless.